Tinago siya kaya sinaksak niya ang babae. Inaresto naman kalaunan ng lalaki at naharap sa reklamo. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Dahil sa matinding init, dumiskarte ang ilang hog racers sa Kasiguran Aurora para mapreskohan ang kanilang mga alagang baboy. Pinapaliguan nila ang mga baboy ng madalas at tinitiyak na may sapat na inuming tubig. Nilagyan na rin nila ng electric fan ang kulungan ng baboy. Isang buntis ang nanganak sa bangka sa barangay Naungan sa Ormoc City. Nagsilang po siya ng sanggol na lalaki. Ayon sa mga responding tauhan ng Bureau of Fire Protection, dinala nila agad sa isang maternity clinic ang mag-ina para ma-check up. Asynchronous classes at distance learning pa rin ang lahat ng pampubliko eskwelahan ngayong araw. Pag-iingat pa rin yan sa gitna ng matinding init at dahil sa isinasagawang tigil pasada ayon sa Department of Education. Hindi rin required na mag-report sa kanilang opisina mga teaching at non-teaching staff. Tuloy naman ang mga aktibidad ng regional at school division offices ng DepEd. Matapos ang 6 na linggong sunod-sunod na pagtaas, may rollback naman sa presyo ng gasolina. 25 centavos kada litro ang bawas presyo sa gasolina ngayong araw. 45 centavos kada litro naman ang rollback sa diesel. May tapyas din sa presyo ng kerosene ang Shell, Sea Oil at Caltex na 90 centavos kada litro. Pinag-aaralan ng Commission on Elections sa pagsasagawa ng 3 buwan na demonstration sa paggamit ng mga bagong automated counting machine. Yan ay para maging pamilyar daw ang mga botante sa mga makinang gagamitin sa eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, pupunta sila sa mga barangay para ipakita sa mga botante kung paano gumagana ang makina. Gagawin daw ito mula sa Disyembre hanggang Pebrero sa susunod na taon. Arestado na itinuturong gunman o ang bumaril umano sa radio broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, naaresto si Julieto Mangumpit alias Ricky sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Wala siyang pahayag. Matatanda ang binaril si Humalon habang naka-livestream ang kanyang programa noong November 5, 2023. Hindi naman nilinaw ng task force kung sino ang utak sa pamamaril pero itinuturing na nilang case solved ang kaso ng pagpatay kay Humalon. Noong Marso, inanunsyo rin ang task force na naaresto na ang 2 kasabwat ng gunman. Nakasama sa fun ng halian ng madlang kapuso ang cast ng top-rating revenge drama sa hapon na Makiling. Okay, 1, 2, 3! What's up, madlang people? Nag-guest kahapon sa It's Showtime ang mga bidang sina Elle Villanueva, Thea Tolentino, Myrtle Sarosa at Christopher Martin. 4 days bago tuldukan ang paghihiganti, may patikim ang cast sa exciting love story twist na aabangan sa gigil finale. Dahil ang Makiling po kasi talagang unpredictable. So sa ending ng Makiling, tignan natin kung sino ang makakatuluyan ni Amira at sino ang mawawala sa storya. Nagulat nga raw sina Elle at Christopher na marami ang nagsiship sa characters nilang sina Amira at Seb. Nagtataka raw sila lalo't masalimuot ang past ng dalawa at walking red flag si Seb. Kaya hanggang sa ending, dapat daw tutukan kung magkakatuluyan nga ba ang Seb-Mira. Walking red flag. Sa pagbabalik ng unang balita, sunod-sunod na brownout sa Bacolod City, dagdag pahirap sa mga residente. Ngayon pa namang hindi biro ang init. At mag-hey-lamig travel goals tayo sa South Korea. Huwag bibitiw para laging una ka sa balita.